Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages and energy surrounding you, Virgo, this week. So, first card ninyo is your current energy, which is the Seven of Swords. Ano yung dapat ninyong i-embrace? We have the King of Wands. Ano ang dapat ninyong iwasan? Ano? We have the Seven of Pentacles. Ano yung accomplishment ninyo? We have the Queen of Wands. Ayan. So, focused. Si Virgo, eye on the prize, which is good. Blessings and opportunities ninyo, we have the Tower. Ayan. So, pagbabago. Ano yung probably maging obstacle dito? We have the Page of Pentacles and advice ng spirit ninyo this week. We have the Eight of Swords. Theme ninyo for the week, we have the Judgment. Ayan. So, there is somehow pangangailangan dito for you, Virgo, to make a decision. And before you make a decision, kailangan ninyong pag-isipan mabuti, no? This is the time for you to reflect. This is the time for you to mag solitude, no, magnilay-nilay ka, reflect ka, because there will be awakening, no, dito magkakaroon diyan sa pagmumuni-muni ninyo, magkakaroon kayo ng awakening. There is something dito na mas maiintindihan mo, may mga sitwasyon dito na mas makikita mo, no, kung ano yung totoong nangyayari, no? Kaya maa-address mo na ng tama dito kung ano man ang issue dito na pabalik-balik na lang, paulit-ulit na lang. You'd be able to look into it now na talagang on a different lens, on a different perspective. Kaya kung ano man bagay ito na paulit-ulit, pabalik-balik, no? Kasi parang merong karmic debt dito, no? Merong karmic cycle na dapat nang maputol sa ngayon, you know, Virgo. And maaano ka, may awakening dito, kaya magigising ka kumbaga sa katotohanan na it's about time na for you to change this situation, no? So, yung current energy ninyo is the Seven of Swords. Ayan, so this is a warning para sa'yo, no? Na huwag kayong masyadong magtitiwala sa mga naririnig ninyo, sa mga sinasabi sa'yo. Huwag kayong masyadong magtitiwala sa mga tao sa ngayon, no? Bigyan ninyo ng benefit of the doubt, no? Yung tao. Pero not necessarily na talagang ibubuhos mo na yung 100% na pagtitiwala mo sa kanila, no? Kasi there could be people that are going to be deceiving, may mga deceiving energy dito sa paligid mo, kaya po pwedeng hindi ito uubra, no? Hindi po pwedeng hindi pa pwedeng mangyari. Kaya magagawan mo pa yan ng paraan, maging maingat ka, maging vigilant ka, at yun, no? Kasi si Virgo, mabait no? Mabait kayo, sometimes mabilis kayong mapaniwala kasi nga you have the purest of intentions. You have the purity of heart. Kaya minsan nabubudol ka dahil nagtitiwala ka agad, no? Kaya ito yung dapat ninyong iwasan sa ngayon, no? Maging maging vigilant ka, maging mapagmatsyag ka, no? Use your intuition dito, no, para hindi ka mapaniwala ng basta-basta. Okay? Kasi po pwedeng meron dito mga mambubudol na naman sa paligid ninyo. So, anong dapat ninyong iwasan? We have the King of Wands. Ayan. So, this is a leadership, no? This is leadership, si King of Wands. So, baka ang iba sa inyo dito is going to be a leader, is going to be a boss, baka kayo mapopromote na ito leadership role, baka kayo ay ma-appoint sa seat of power, yung ganun ba, no? So, this is really beautiful. This is also about entrepreneurship, no, Virgo? Kaya po pwede rin ang iba sa inyo rito, baka kayo ay magbe-business, maybe you are going to open up a new business, yung ganun, no? So, what to avoid? Ano dapat ninyong iwasan? Sa ngayon, we have the Seven of Pentacles. Ayan. So, dito, you're being asked here, no, to be patient. You're being asked here to wait.
no? A little more time. Kasi kung ano man ang mga itinanim mo dito, hindi pa to handa para sa iyo na i-harvest. Hindi pa to harvest time, kumbaga. This is time of waiting. This is time of continuing to cultivate what you have planted, 'di ba? Yung patuloy mo pang alagaan ito, patuloy mo pang gawin ang mga bagay na dapat mong gawin para maalagaan mo, no? Para mag-grow pa siya, no? Ano man ang itinanim mo. So ang dapat mong iwasan dito yung magmamadali, yung magra-rush ka, yung mawala ng pasensya, 'di ba? Yun ang dapat ninyong iwasan kasi hindi lahat, 'di ba? We need to realize na hindi lahat ng gusto natin makakamit natin, 'di ba? Sa timeline na gusto natin, hindi lahat ng pinagsisikapan natin makukuha natin ang magandang resulta na ine-expect natin sa timeline na gusto natin. Kaya 'yun ang iwasan natin, no? Yung magpilit, yung magmadali, 'di ba? Let's wait. Okay, let's learn to wait. Kasi, 'di ba, good things come to those who wait. At the longer you wait, no, mas matagal ang paghihintay na gagawin mo, mas bongga. Ibig sabihin, mas bongga ang ibibigay sa iyo ng universe. Kaya matagal because He is preparing for a grand blessing, no, para sa iyo. So, yung accomplishment dito is Queen of Wands, no? So, definitely you will be focused, no? You will be focused, you will be determined, magiging excited ka dito sa kung ano man yung goal mo, ang gagawin mong lahat, no? You're going to do anything and everything in your power dito para maano mo to, para marating mo, para ma-achieve mo, 'di ba? Yung ganon. So, anong blessings, no, and opportunities that might come your way? We have the Tower. Okay? So, Tower is a massive change. This is a change, this is a recalibration of your life. Um, there is a surprise element, no, sa Tower energy. Masusurpresa ka, magugulat ka kasi ito yung time we're in, things are going to change pero hindi ito yung kagustuhan mong pagbabago. Yung hindi ito yung idea mo of change na gusto mo, but this is the divine going to intervene in your circumstances. This is the divine going to do it for you. This is the divine going to create this change, no, sa buhay mo. Okay? So, yun. Ang ano rito, ang pinaka maganda rito ng sitwasyon is dadalhin ka ng change na to or dadalhin ka ng event na to doon sa sitwasyon wherein you will be aligned, no, with your destiny. You will be aligned with your destiny. You will be aligned kung saan ka magiging fulfilled, saan ka magiging masaya, yung ganon, no? So, good luck sa'yo. So, yung obstacle dito, yung challenge, no, na po pwedeng mangyari is the Page of Pentacles. Okay? Page of Pentacles is about, tawag dito, news, no? And this is not just plain news. This is good news. No, magandang balita ito na paparating. This is good news coming your way. At yung balitang ito is related, no? Related ito sa kaperahan, sa trabaho, related ito sa blessings ninyo, financial blessings, 'di ba? Yung mga ganun. Pwede rin na meron dito mga perang dadating because it's baka meron kayong sale of property or baka merong balita, no, na paparating na yung bonus ninyo, baka merong additional bonus, yung mga ganon, no? At ang maaaring maging challenge lang dito sa inyo, baka no, magkakaroon kayo ng something na baka may delay, kaya hindi ninyo agad-agad may enjoy, no, kung ano man itong mga blessings sa paparating. Pwede rin na yung mga balitang paparating sa iyo could be modified, 'di ba, ng kung sino man ang magiging middleman, kumbaga, no? Kung sino yung tagahatid ng balita sa iyo, baka merong modification so sa masasabi sa inyong kwento, yung ganon. So, maaring yun ang magiging challenge sa inyo. Meron ako napipick up dito na
baka dito papasok, no, yung mambubudol. Okay? Baka dito papasok yung mambubudol. So, baka hindi ipaparating sa inyo ng tama, no, or sakto sa kung ano man ang impormasyon na dapat na makarating sa inyo. So, ano yung ano ninyo, yung advice, no? What to keep in mind to navigate this week effectively? We have the Eight of Swords. Okay? So, Virgo. This is self-sabotaging energy. Okay, Virgo, this is self-sabotaging energy. Maybe ang iba sa inyo may restrictions, no? Maybe you are restricted by someone or restricted by something, so hindi ninyo magawa. So, yun. So, remember, no, Virgo, na we always have a choice. You know? We always have a choice. Kasi buhay natin ito. No? Buhay ninyo yan. You should choose life in your own terms. Diba? Dapat kayo yung talaga magdedesisyon. Kasi feeling ko dito, isa sa mga pumipigil sa'yo para mag-move on ka, isa sa mga pumipigil sa'yo para magawa mo yung mga gusto mong gawin is because parang ah, parang meron kang mga naririnig from other people. Maybe may mga may mga nagsasabi dito na, alam mo yun, may mga nagsasabing kung ano-ano sa'yo, no, na maaring nadidistract ka, maaring nawawalan ka ng gana, maaring, yung parang nawawalan ka ng amor sa gagawin mo because may mga negative comments na naririnig ka from other people. So, sana wag mo na yung pakinggan. Magtiwala ka. Instead, magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa kakayanan mo, magtiwala ka sa mga talento mo. Cause, mas kilala mo yung sarili mo. Mas kilala mo ang sarili mo. Ano ang kaya mong gawin, ano yung mga talents mo, skills mo, gifts mo. Mas alam mo yon kisa kung ano ang alam ng ibang tao, no, sa paligid mo. Kaya sana wag mong paniwalaan sila, no? At wag kang papadala sa mga negatibong komento ng iba. Wag kang papaapekto. Kasi mas kilala mo yung sarili mo. So, wag mong pigilan, no? Wag mong pigilan ang sarili mo just because sinabi ng mga tao na, hindi mo kaya yan, wag na yan, kasi hindi mo kakayanin yan, 'di ba? Yung mga ganon. So, wag ka maniwala sa kanila kung ano yung sinasabi ng puso mo, yun ang gawin mo. Okay? Whatever it is that will make you happy, then do it. So, we have celebration and dating, and so, baka meron kayong celebrate sa ngayon. You have, accomplishments, meron kayong mga achievements, or baka merong sitwasyon dito sa relationship ninyo na isa-celebrate, baka anniversary ninyo, monthsary ninyo, pwedeng ganon. Or baka ang iba sa inyo dito, no, baka magpapakasal, no, baka you are getting married, or baka may a-attendan kayong kasalan, no, kayo makakiselebrate kayo, or po pwede rin ang iba sa inyo dito, dating pa lang, diba? So, maaring ngayon pa lang kayo as in papasok, no, sa formal na relationship, yung ganon. So, have fun. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.